Sino ang nag-utos na patayin si Andres Bonifacio? Sino ang nagpapatay kay General Luna? At sino ang nanawagan sa mga Pilipino na sumuko sa mga Hapon? Isang pangalan lang ang sagot sa tatlong tanong na yan at siya ang ating kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo, unang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara ng kalayaan noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Sa eskwelahan, bayani siya. Ganun ang sinabi sa atin. Pero ang mga hindi sinabi sa atin, iyon ang kwento ngayon. Si Andres Bonifacio, ang Supreme, ang nagtatag ng katipunan, ang apoy ng revolusyon. Pero nang tumaas ang kapangyarihan ni Aguinaldo, kinasuhan niya si Bonifacio ng pagtataksil. Isipin mo yan, ang taong nagtatag ng kilusan. Siya pa ang inakusahan ng pagtataksil sa loob ng kilusang siya mismo ang lumikha. Noong Mayo 10, 1897, sina Andres at Procopio Bonifacio ay pinabaril sa bundok ng Maragondon. Sinabi ni Aguinaldo, pinardona raw niya sila. Pero ang mga general niya ang kumilos para ipatay ang magkapatid. Walang investigasyon, walang naparusahan, at si Aguinaldo naging Pangulo. Susunod, si General Antonio Luna, pinaka-brilliant na general ng unang republika. Siya ang humarang sa mga Amerikano ng paulit-ulit. Habang naglalaban si Luna, ang Pilipinas ay may pag-asa. Pero noong Hunyo 5, 1899, dumating si Luna sa Cabanatuan para makipagkita kay Aguinaldo. Wala si Aguinaldo. Sa halip, naghintay ang mga loyalista. Sinaksak si Luna binaril ng paulit-ulit. Namatay siya sa loob ng palasyo ng Republika. Ang bansang siya mismo ay naglalaban para iligtas. Walang investigasyon, walang naparusahan. At tandaan, sa politika, ang katahimikan ng pinuno ay salitari. Noong 1897, nag-usap si Aguinaldo at ang mga Espanyol. Ang deal, susuko siya, aalis sa bansa at ibibigay ng mga Espanyol ang 800,000 pesos. At ginawa niya, pumunta sa Hong Kong kasama ang pera. Habang namamatay ang mga katipunero para sa kalayaan, ang leader ng revolusyon ay nasa ibang bansa. May malaking pera sa bulsa. Dokumentado ito, hindi alegasyon. At ito ang pinakamasakit. Nang sakupin ng Japan ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig, nanawagan si Aguinaldo sa radyo para makiisa ang mga Pilipino sa mga Hapon habang namamatay ang mga sundalo sa Bataan. Ang unang Pangulo ng Pilipinas ay nagsasalita para sa kaaway. Traitor ba? Si Emilio Aguinaldo. Si Bonifacio patay. Si Luna patay. Ang Pilipinas ibinenta sa Kastila. Inialay sa Hapon. At siya nabuhay hanggang 74 at 4 na taong gulang, namatay ng maayos at nakalimbag pa ang pangalan niya sa ating pera. Ito ang pinakamalaking trahedya ng kasaysayan natin, hindi ang mga namatay na bayani, kundi ang mga nabuhay na taksil na naging bayani sa ating mga libro. Iyan ang katotohanan. Ikaw ang humusga. Salamat sa pakikinig.